78 taong gulang na akong babae at nakatira ako sa US. Sa loob ng 60 taon, ako ay naging asawa. Naging ina. Ginawa ko ang inaakala kong tama. Ginawa ko ang inaasahan sa akin. Pero ngayon, sa edad na ito, may isang bagay akong napansin. Sa sobrang tagal kong pagiging para sa iba, unti-unti, nakalimutan ko kung sino talaga ako. Sa mahabang panahon, akala ko, malinaw ang ibig sabihin ng pagiging mabuting babae. Hindi ito itinuro sa akin sa paaralan. Hindi rin ito malinaw na sinabi. Pero ramdam ko ito sa bawat kilos, sa bawat inaasahan. Ang mabuting babae ay laging nandyan. Hindi tumatanggi, hindi nagrereklamo, hindi inuuna ang sarili. Lumaki akong ganito ang nakikita sa nanay ko, sa mga tiyahin ko, sa mga babaeng nakapaligid sa akin. Kapag tahimik ka, mabait ka. Kapag nagsasakripisyo ka, mahal ka. Kapag napapagod ka pero hindi ka humihinto, malakas ka. Iyan ang akala ko. Kaya noong naging asawa ako, ginawa ko ang dapat gawin ng isang asawa. Noong naging ina ako, ibinigay ko ang lahat sa mga anak ko. Noong may kailangan ang pamilya, nandyan ako. Hindi ko tinanong ang sarili ko kung gusto ko ba. Hindi ko tinanong kung kaya ko pa. Hindi ko tinanong kung may natitira pa sa akin. Sa isip ko, ang pagtatanong ng ganoon ay pagiging makasarili. At ayaw kong matawag na makasarili. Kahit dito sa US, kahit malayo na sa Pilipinas, dala-dala ko pa rin ang aral na iyon, na ang babae ay dapat mag-adjust, na ang babae ay dapat umintindi, na ang babae ay dapat maghintay. Kaya kapag may plano ako, madalas itong nauuna sa listahan ng mga isasantabi. Kapag may pangarap ako, iniisip ko muna kung may maaabala. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, mamaya na. Hindi pa ito ang tamang oras. May mas mahalagang kailangan ngayon. At sa bawat pagkakataong iyon, unti-unti may nawawala. Hindi agad, hindi isang beses, kundi dahan-dahan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na maalala kung ano ang una kong gusto bago ako naging lahat para sa iba. Iyon ang maling bagay na pinaniwalaan ko, na ang pagiging mabuting babae ay ang tuluyang mawala ang sarili. At matagal kong inakala na tama iyon. At dahil naniwala ako rito, ganito ko rin inayos ang buong buhay ko. Hindi ko ito tinanong. Hindi ko rin ito binago. Basta ipinagpatuloy ko. Sa mahabang panahon, akala ko ganito talaga ang buhay. May mga bagay na ginagawa mo araw-araw, hindi dahil gusto mo, kundi dahil iyon ang nararapat. Maaga akong gumigising. May inaasikaso. May kailangang unahin. Hindi ko namalayan kung kailan naging normal ang palaging pagod, ang palaging may iniintindi, ang palaging may inuuna bago ang sarili. Kapag may kailangang gawin sa bahay, ako ang gumagawa. Kapag may kailangan ang mga bata, ako ang nandyan. Kapag may problema ang pamilya, ako ang tumatawag. At kapag ako ang napapagod, sinasabi ko sa sarili ko, okay lang. Dahil sa isip ko, ganito ang tamang pamumuhay.
Lumipas ang mga taon nang hindi ko namamalayan. 1 taon, 2, 10, hanggang sa ang mga araw ay naging pare-pareho. Hindi masaya, pero hindi rin malungkot. Hindi masakit, pero mabigat. May mga sandaling may bumubulong sa isip ko. Isang tanong, mahina, madalas kong hindi pinapansin. Ito na ba yun? Ganito na lang ba talaga? Kapag naririnig ko yon, inaalis ko agad. May mas mahalagang dapat isipin. May mas nangangailangan. Kaya tinuruan ko ang sarili ko na huwag magtanong, na huwag maghanap, na huwag humiling. Dito sa US, lalo akong naging abala. Bagong lugar, bagong sistema, bagong responsibilidad. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging mas matatag, mas matiisin, mas tahimik. At sa bawat araw na iyon, lalo kong pinaniwalaan na ginagawa ko ang tama. Dahil may bahay, may pamilya, may kaayusan. Iyon ang akala ko. Hindi ko alam na habang inaayos ko ang lahat, may isang bagay akong unti-unting iniiwan. Hindi bigla, hindi sadya. Tahapik lang, katulad ko. At doon, sa gitna ng lahat ng pagiging tama na iyon, may ang araw na may nangyari na hindi ko na kayang ipagwalang bahala. At doon, nagsimulang mabasag ang buhay na inakala kong tama. At dumating ang araw na iyon, hindi dahil may plano, hindi dahil handa ako, tahimik lang siyang dumating. Isang umaga, nakatulad ng iba, pero may kulang. Hindi agad malinaw kung ano. Wala namang sigawan, walang gulo, walang trahedyang malakas ang tunog. Namatay ang asawa ko. Matapos ang 42 taon na magkasama, bigla na lang siyang wala. Sa una, akala ko ang sakit ay dahil sa pagkawala niya. Dahil sa katahimikan ng bahay. Dahil sa mga araw na wala nang kasabay kumain. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may isa pang bagay na unti-unting lumilitaw. Takot. Hindi dahil mag-isa na ako, kundi dahil hindi ko alam kung sino ako kapag mag-isa. Sa loob ng napakahabang panahon, ako ay asawa. Ako ay ina. Ako ay may silbi dahil may inaasahan sa akin. At bigla, wala na iyon. Wala nang tatawag para itanong kung anong ulam. Wala nang maghihintay. Wala nang kailangang unahin. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, may oras ako. At iyon ang nakakatakot. Gigising ako sa umaga at wala akong alam kung ano ang gagawin. Hindi dahil wala akong kakayahan, kundi dahil hindi ako sanay magtanong kung ano ang gusto ko. Uupo ako sa sala, tahimik, nakatingin sa bintana. At doon ko napansin na hindi ako umiiyak dahil sa kanya. Umiiyak ako dahil sa sarili ko. Dahil sa isang tanong na paulit-ulit na bumabalik, isang tanong na matagal kong iniiwasan. Sino ako kapag wala na akong pinaglilingkuran? Wala akong sagot. At sa kawalan ng sagot na yon, may nabasag. Hindi ang puso ko. Hindi ang alaala ko, kundi ang paniniwala ko na ang buhay na tinahak ko ay sapat na. Sa gabing yon, magi ako nadulog, hindi dahil walang kasama, kundi dahil unang beses kong naramdaman na wala akong matakbuhan. At doon, sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na malinaw kong narinig. Hindi boses ng iba, hindi utos.
sarili ko. At iyon ang simula ng hindi ko inaasahang pagharap sa mga tanong na matagal kong tinahimik. Matagal akong nakaupo roon. Hindi gumagalaw. Hindi nag-iisip ng malinaw. Parang may hinihintay. Hindi ko lang alam kung ano. Sa mga sumunod na araw, bumalik ako sa mga simpleng bagay. Pag-aayos ng gamit, paglalakad sa loob ng bahay, at sa bawat maliit na galaw, may napapansin ako. Hindi tungkol sa kanya, hindi tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa akin. Napansin ko kung gaano ako sanay na laging may tinutugunan. Isang tawag, isang hiling, isang pangangailangan. At ngayon, kapag wala ang mga iyon, parang wala rin ako. Doon ko unang naramdaman na may mali. Hindi dahil kulang ang buhay ko, kundi dahil matagal ko nang hindi tinanong kung kanino ba talaga ito. Sa mahabang panahon, iniisip ko na ang pagod ay tanda ng pagmamahal. Ang pagsuko ay bahagi ng pagiging mabuti. Pero sa katahimikan na iyon, may isang tanong na hindi na umalis. Bakit parang hindi ako kilala ng sarili ko? Hindi ko agad sinagot. Hindi ko rin kayang sagutin. Kasi ang sagot, nakakatakot. Ibig sabihin noon, may mga taon akong nabuhay na hindi ko pinili. May mga desisyong ginawa hindi dahil gusto ko, kundi dahil yon ang inaasahan. At yon ang unang beses na tinanggap ko na baka hindi pagod ang problema. Baka pagkawala. Hindi pagkawala ng tao, kundi pagkawala ng sarili. Hindi ito dumating ng biglaan. Hindi ito parang liwanag. Hindi rin parang ginhawa. Parang mabigat na paghinga lang. Parang pag-upo pagkatapos ng mahabang lakad. At doon ko napagtanto na sa sobrang tagal kong naging asawa at ina, nakalimutan kong maging ako. Hindi dahil masama ang mga papel na iyon. Hindi dahil walang halaga. Kundi dahil hindi ko kailanman iniwanan ng espasyo ang sarili ko sa loob ng mga iyon. At sa unang pagkakataon, hindi ko na ito tinakbuhan. Hindi ko sinabing, okay lang. Hindi ko sinabing, ganito talaga. Hinayaan ko lang siyang manatili. Ang tanong, ang bigat, ang katahimikan. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi sa labas, kundi sa loob. At kahit wala pa akong alam kung ano ang susunod, alam ko na ang isang bagay. Hindi na ako pwedeng bumalik sa buhay na hindi ko na naiintindihan. Matapos kong tanggapin yon, hindi agad sumunod ang lungkot. Mas nauna ang katahimikan. Parang biglang bumagal ang oras. Parang bawat araw ay may bigat na dati ko lang dinaraanan. Doon ko napansin kung gaano karaming taon ang lumipas nang hindi ko namamalayan. Hindi dahil masama ang mga taon na yon. May pagmamahal doon, may alaala, may mga sandaling totoo. Pero may kapalit. Maraming umaga na ginising ko ang sarili ko para sa buhay na hindi ko pinili. Maraming gabi na natulog akong pagod nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ko sinasabing wala akong saysay. Hindi ko rin sinasabing mali ang lahat. Ang totoo lang, may mga oras na hindi ko na maibabalik.
Mga pagkakataong dapat sana ay nagtatanong ako. Mga sandaling dapat sana ay huminto ako kahit saglit. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil sanay akong magpatuloy. Sa paglipas ng mga taon, nasanay akong isipin na ang bukas ay laging nariyan. Na pwede pa mamaya. Na pwede pa sa susunod. Hanggang sa dumating ang puntong ang mamaya ay naging hindi na. At doon ko unang naramdaman ang bigat ng oras. Hindi ito parang pagsisisi, hindi rin galit. Parang pagtingin lang sa likod at pag-unawa na hindi lahat ng dinaanan ay nabuhay ng buo. May mga taon na dumaan na parang anino. Nandyan, pero hindi mo talaga nahawakan. At habang iniisip ko yon, hindi ko hinangad na ibalik ang lahat. Ang gusto ko lang sana noon ay may isang sandali na pinili ko ang sarili ko. Kahit minsan lang. At ang pag-alam na hindi ko yon nagawa, yon ang tahimik na bigat na dala ko ngayon. Kung may pagkakataon lang na makaupo ako sa tabi ng mas bata kong sarili, hindi ako magsasalita agad. Makikinig muna ako. Sa bilis ng paghinga niya, sa dami ng iniisip niya. Sasabihin ko lang siguro, hindi mo kailangang magmadali. Hindi lahat ng hinihingi kailangang ibigay. Hindi lahat ng inaasahan kailangang sundin. Alam kong gusto mong maging mabuti. Alam kong ayaw mo makasakit. Alam kong takot kang matawag na makasarili. Pero may mga sandali na ang katahimikan mo ay unti-unting nagiging pagkawala. Hindi ko sasabihin na mali ka. Hindi rin na dapat iba ang pinili mo. Sasabihin ko lang na may espasyo rin para sa'yo sa loob ng lahat ng ginagawa mo. Na pwede kang magmahal nang hindi nauubos. Na pwede kang tumulong nang hindi nawawala. Kung pwede lang, hihilingin kong minsan, kahit sandali, pinili mo ang sarili mo nang walang paliwanag. Hindi dahil wala kang pakialam sa iba, kundi dahil mahalaga ka rin. At kung sakaling natatakot ka, sabihin ko sa'yo na hindi ka nag-iisa. Marami tayong babaeng dumaan sa parehong landas. Tahimik, matatag, hindi napansin. Hindi ko babaguhin ang nakaraan. Hindi ko rin ito sisihin. Gusto ko lang sana na mas maaga mong narinig ang boses mo. Kahit isang beses lang. Habang iniisip ko ang lahat ng yon, hindi ko maiwasang maramdaman na baka hindi lang ito kwento ko. Baka may iba rin nakaupo ngayon. Tahimik, pagod. Hindi sigurado kung kailan nagsimulang ilagay ang sarili sa huli. Baka may gumigising araw-araw na alam ang gagawin, pero hindi alam kung bakit. Baka may gumaganap ng mga papel na matagal nang naging bahagi ng buhay. Asawa, ina, anak, tagapangalaga. At sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unting nawawala. Hindi ko alam ang sitwasyon mo. Hindi ko alam ang mga pinili mo. Hindi ko rin alam ang mga iniwan mo. Alam ko lang ang pakiramdam ng matagal na pagtitiis. Ng katahimikang tinatawag na kabutihan. Ng pagod na hindi inaamin. At sa sandaling ito, hindi ako nandito para magsabi kung ano ang dapat mong gawin. Nandito lang ako, katabi mo. Tulad ng isang taong napahinto rin minsan. Napatingin din sa likod,
at napagtanong. Kaya hayaan mong iwan ko sa'yo ang tanong na matagal ko ring iniwasan. Hindi para sagutin na yon. Hindi rin para ipaliwanag. Isang tanong lang na pwedeng manatili sa'yo kahit sandali. Kung magpapatuloy ang buhay mo ng ganito, sa parehong bilis, sa parehong pag-uuna, masasabi mo bang nabubuhay ka rin para sa sarili mo? Matapos kong iwan ang tanong na yon, hindi na ako naghanap ng sagot. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil alam ko na ang sagot ay hindi salita. Pakiramdam siya. Isang pakiramdam na dumarating kapag tahimik ang paligid, kapag wala ng hinihingi, kapag wala ng kailangang patunayan. At ang pakiramdam na yon ay simple lang. Hindi mo pwedeng ibigay ang hindi mo pinapayagang manatili sa'yo. Hindi mo pwedeng mahalin ng buo ang iba kung palagi mang iniiwan ang sarili mo sa huli. Hindi ito galit. Hindi rin ito sisi. Ito lang ang totoo. Sa sobrang tagal kong naging maingat, naging maliit ang espasyong iniwan ko para sa sarili ko. Hindi dahil may kumuha, kundi dahil kusa kong ibinigay. At walang masamang intensyon doon. May kabutihan, may pagmamahal, pero may kapalit. Tahimik, mabagal, halos hindi napansin. At isang araw, mapapansin mo na lang na sanay ka ng mabuhay ng may kulang. Hindi ka wasak, hindi ka rin nawalan, pero may bahagi sa'yo na matagal nang naghihintay na mapansin. At ang tunay na bigat ng lahat ng ito ay hindi ang mga taong inuna mo, kundi ang katotohanang walang ibang makakapili sa'yo kung hindi ikaw mismo. At kapag huli mo na itong napansin, mananatili ito sa'yo, tahimik, hanggang sa handa ka ng harapin. Hindi ko alam kung ano ang magiging sagot mo sa tanong na iniwan ko kanina. Hindi ko rin alam kung kailan mo ito haharapin. Alam ko lang na may mga tanong na hindi kailangang sagutin agad. May mga katotohanang kailangang maramdaman muna bago maintindihan. Sa edad kong ito, hindi ko na hinahabol ang katiyakan. Hindi ko na rin hinahanap ang tamang salita. Mas mahalaga na lang sa akin ang pagiging totoo sa kung ano ang nararamdaman. At kung may isang bagay akong natutunan, ito ay ang ganito. May mga sandaling hindi mo kailangang magdesisyon, hindi mo kailangang pumili, hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Minsan, kailangan mo lang huminto, umupo, makinig sa sarili mo. At dito ko muna iiwan ang kwento ko. Hindi dahil tapos na ito, kundi dahil may mga bahagi na hindi na dapat ipaliwanag. Kung may naiwan mang katahimikan, hayaan mo muna itong manatili. Dahil minsan, doon nagsisimula ang mga tanong na talagang mahalaga. Marami pa akong kwento, mga karanasang hindi ko pa naibahagi. Kung may bahagi rito na tumama sa'yo, maaari mo itong ipahiwatig sa mga komento para malaman ko na kailangan ko pang magpatuloy. At kung may isang taong kilala mo na maaaring makaramdam nito, maaari mo rin itong ibahagi sa kanya. Kung nais mong makinig pa, maaari kang mag-subscribe. Sana'y mabuhay pa ako upang maikwento ang mga susunod na kwento. Hanggang sa muli!